Si Leviste sakaling ang mapatunayan sa korte na nagkasala siya. Hindi pa raw nagkakausap ang dating mag-asawang Loren Legarda at Tony Leviste simula nang mangyari ang insidente sa LPL Towers noong January 12. Did you try calling him after? No. You haven't spoken to him since? No. Vicky, matagal na kaming hiwalay at may kanya-kanyang buhay na. At I've moved on, he has moved on. It's been years. So, wala nang dapat pag-usapan pa, pinapagdasal ko na lang sila. Mas mahalaga raw sa kanya ngayon, naggabayan ang dalawa niyang anak sa dating gobernador. Ang mga anak ko naman ay palaki sa akin. They have my genes, they are their mother's sons. At mahalaga na alam nila na sa buhay, pag meron nagkamali, kailangan pagbayaran. At sa kinakaharap na kaso ng kanilang ama, malinaw daw ang katayuan ni Loren bilang isang ina. Vicky, sinabi ko sa mga anak ko na nangyari yan, masakit man at nakalulungkot, ay kailangan umiral ang hustisya. Tinanong sa akin isang anak ko, Mami, ibig sabihin ikaw rin pag magkamali ka, isusuplong ka namin sa pulisya. Sabi ko, oo, maski ako. Pero alam kong hindi mangyayari yon. Pero maski ako, ay kailangan isuplong din ninyo at kunan nyo akong abogado. Ibig ko sabihin, walang sinasanto pagdating sa batas, pagdating sa mata ng Diyos. Di raw siya tiyak kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang inaasahang pagtakbo. Ngunit tatanawin na lang daw niyang blessing ang bawat unos na dumating. But can you see why all this is happening? I mean, can you actually turn something like this into a positive? I think it's positive because there must be conversion for some people. I think God gives you trials and crises, so you are humbled and have to go on your knees, and when there is no one but Him, and then you need Him and you pray. And that's a blessing. Sa ngayon, wala na raw siyang balak mag-asawa muli. Sasabak na lang daw siya sa serbisyo publiko, lalo pat solid ang suporta ng kanyang pamilya. Nag-survey na ako sa pamilya ko. I haven't even finished asking the question, do you want mommy? Yes. Do you want mommy to? Yes. Why? Siguro sawang-sawa na sa pagmumukha ko sa bahay. Para wala namang ganag sa kanila. Siguro tulog na, kain na, tama ng computer na. Vicky Morales ang inyong saksi. Lahat ng issue hihimayin. Tunay na talakayan. Isang mainit at hindi lang mainit, nagbabagang Huwebes ng umaga dito sa ating palaban. Good morning, Tita. Good morning. Good morning to all of you. Good morning. And alam niyo dun sa aking segment, ang pag-uusapan natin yung pagkapatay ni Governor Leviste sa kanyang right-hand man yata eh. We are going to, bubungkalan natin. Yeah, we will explore what Homicide has ba? happened. Murder? Yeah, at saka Or gusto lang- self-defense? Yeah, at saka, pero yung aking kwan dito is because I want to talk about also the fact that in a lot of these cases, kung mayaman Yung may sala. Oo. Medyo mabagal. Medyo mahirap ang Buo ng mangyayari. mga kaso. Oo, Sa ating yes. mga tita, pag-uusapan natin yung Talaga dapat ang ikaso dito. Di mababaw. January 12, 2007, Biyernes, bandang 1:00 ng hapon, natagpo ang patay sa 9th floor ng LPL Tower sa Makati City ang building administrator na si Rafael de las Alas. Nakahandusay ito sa mesa ni dating Batangas Governor Antonio Leviste ang siyang may-ari ng building. 5 tama ng baril ang tinamo ni de las Alas. Makalipas ang 3 oras, sumuko si dating Governor Tony Leviste kay Makati City Mayor Jejomar Binay. Inamin niya na siya ang nakabaril kay De las Alas, ngunit self-defense raw ang nangyari. Sa mga nakakakilala at malapit sa kanila, sina De las Alas at Leviste ay matalik na magkaibigan at higit pa sa magkapatid ang tuningan. Si De las Alas pangaraw
ang kumumbinsi kay Lebiste na ang asawa niya na si Loren Legarda na lang ang kumandidato sa halip na siya. Dismayado ang mga anak ni De Las Alas at mga abogado nito. Naniniwala kami from day one na murder talaga dapat ang ikaso dito. Pagkatapos, sa mga dumadaan na araw, sa mga nakalipas na araw, wala kaming makuwang mga report, mga legal documents na makakatulong sana sa pagsisiyasat ng investigasyon. Nagtataka rin daw sila kung bakit hindi kaagad nakarating ang pulis sa crime scene. At tila walang pinapasok sa LPL building sa loob ng 1 oras matapos ang pagpatay. Maari raw nagalaw ang ebidensya. Meron nagkwento sa amin na right after the incident na hinold lahat ng empleyado sa isang area lang. Closed door sila doon na sila nag-lunch. Kasi lunch time yun eh. Tapos kinuha lahat yung cellphone ng mga ilang oras, tapos saka binalik. Kaya hindi kami na-inform agad. Samantala, lumabas ang resulta ng investigasyon ng Makati Police. Sabi nila, kasong homicide ang isasampa laban kay Lebiste at hindi murder. Posible raw kasi naunahan lang ni Lebiste si De Las Alas sa pagbunot ng baril. Malaking diferensya ang homicide at saka murder. Ang homicide, yan ay pagkakapatay pero wala yung special aggravating kung saan pag inablakan yan, ikaw ay pwede magpiyansa. Anong kaibahan? Habang ikaw ay nagtatrial, nasa labas ka. Di ba? Pag murder yan, nasa loob ka. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga pulis na nag-imbestiga ng kaso, pati na rin ang piskal na nagsampa nito, maging ang mga empleyado ng LPL. Ngunit lahat sila tumangging magsalita. Hindi sila nakikipag-cooperate sa amin. Mukhang isa lang ang sinasayda nila. Humingi naman ng tulong ang mga anak ni De Las Alas sa NBI upang magkaroon ng isa pang investigasyon. Hindi raw kasi sila kontento sa naging resulta. Kasi kung cooperative sila, hindi kami aabot na humingi ng tulong sa ibang ahensya eh. Malakas ang paniwala ng mga anak ni De Las Alas na hindi self-defense ang naganap, kung hindi murder. May alitan raw kasi sa pagitan ni na dating Governor Lebiste at kanilang ama. Marami silang pinag-aawayan. Sinasabi niya na pumayag na daw si Gov na bayaran yung utang niya. Bali, commission niya yun eh. So nabanggit niya sa akin, nagkasundo na sila doon, pero binawi na naman. It's a private hospital, okay. Kaya pinang-autopsy nila ang bangkay ng ama kay Dr. Raquel Fortun, isang kilalang forensic expert. Yung pagkakatama niya sa ulo, tsaka yung sa leeg, bawat isa dyan potentially pwedeng makamatay. Ito yung tinatawag naming defense type injury, kung saan yung braso ay instinctively ginamit na panangga. So, nag-attempt pa siya na protektahan yung sarili niya. Maging si Professor Jerome Bailen, isang kilalang forensic anthropologist galing UP, sinuri ang mga tinamong tama ng baril ni De Las Alas. He knows how to hit the target. Kasi yung ulo is a very small target actually, especially with a live moving subject na hindi stationary. You have to be a good shoot to be able to hit a small target like that with a handgun. Sa kasalukuyan, nakapagpiyansa na si Governor Lebiste at nakalabas na rin ito ng ospital kung saan siya nagtungo matapos ng pagpatay kay De Las Alas. Na-confine siya dito dahil daw sa alta presyon na tila nawala nang